Hello everyone. Kadalasan may mga nagtatanong kung paano ba ang labeling ng mga container o vessel or tank, lalong-lalo ko yung container ay merong hazardous waste, a container containing hazardous waste. Well, sa section uh, or chapter 6.2 ng DENR Administrative Order 2013-22, ini-specify po doon yung basic form ng label. At nakalagay po sa basic form ng label for the container containing hazardous waste ang dalawang information. Ang information about the waste it contain at saka information of the waste generator. As shown on the figure on the screen, yung pong basic form ng label being attached to the container containing hazardous waste. At may mga considerations po sa labeling. Number one, the minimum size of the label is 20 by 30 centimeter or must be readable 5 meters away. Ang ibang pong mga paglalagay ng label, kung may minimum na 20 by 30, lalong-lalo sa mga container, and readable 5 meters away, may mas malaki pa dyan ang iba. So, halimbawa, sa mga trucks, lalong-lalo yung vehicle intended for the transport of hazardous waste, hindi na yung 20 by 30, minsan 30 by 30. And diamond pa yung shape. So, basta merong minimum size na 20 by 30 centimeter sa label. At yung color of the label is yellow for the background and black for letters. So, yung text ay black and conspicuously marked in paint or other permanent markings. Kailangan din yung label na ikakapit sa container, sa vessel, or sa tank are scratch-proof and resistant to tampering and weathering. Yung bang madikitan lang, tanggal na ba? Hindi natin alam kung ano yung type of hazardous waste na nasa loob ng container. Label shall be accompanied by a placard corresponding to the characteristics of the waste. Ang common question dito ay saan ba makakakuha ng pangdikit? Well, you can create your own label, basta sinasabi nga natin dito yung label consideration at ma-satisfy nyo talaga yung requirement na ito. Pagdating sa size, sa color, sa type of material, at yung mga label na kasama ang placard. At on the left, yung figure natin about the waste information, generator information, yan yung masusunod na content ng label. So basic form, gawa kayo ng ganitong label o kung gusto nyo bumili kayo, pero ganyan yung content ng label. So mas mabuti nang kahit tayo yung gumawa. Basta you follow 6.2 of DAO 2013-22 on the basic form of the label. So kung bibigyan natin ng konting buhay, halimbawa ito yung ating container on the left, magdidikit tayo ng label at saka ng placard. And yung label, base doon sa mga label consideration na minimum of 20 by 30 at yung color ng label ay yellow ang background at ang letter ay black. Dapat ito ay permanent markings para hindi na rin siya basta nawawala. At yung material dapat nga daw ay scratch proof at resistant sa
tampering and weathering. At yung pong ating container containing hazardous waste, ano ba yung characteristics nung hazardous waste? Sa pag-aaral ng mga pollution control officer, meron tayong apat na characteristics ng hazardous waste. Ito ay yung trick or toxic, reactive, ignitable, and then corrosive. So may toxicity, reactivity, ignitability, and corrosivity. Ito yung mga ilalagay natin na placard katabi ng ating label. So in order to avoid fine and penalty under RA 6969 and then through this Department Order 2013-22, we should follow the labeling requirements including the placard. So halimbawa on the right, meron tayong waste information and then generator information. Dapat kumpleto yung information na ilalagay dyan sa label na ididikit doon sa container. And it shall follow yung pong minimum information o yung content doon sa label. Gaya ng sa waste information, kailangan yung hazardous waste class, hazardous waste description, hazardous waste number, the nature, catalog, volume, packaging date, shipping date, manifest number. At sa generator information naman, ang hazardous waste ID number, name of company, the address, email, name of the managing head, and then the mobile number. Now, kung ito ay ilalagay, ididikit sa ating container, mas mapapadali sa pag-identify kung anong laman ng container. So imagine natin na tanggalin mo yung label, paano mo ngayon ma-identify yung laman nung container? Kung meron namang placard na toxic o reactive, ignitable, corrosive, medyo ma-manage mo pa yung hazardous waste pero mas maganda kung lagi silang magkasama, yung label at saka yung placard. So for example, dito sa ating container, halimbawa meron tayong used engine oil na nasa loob ng container na ito. So halimbawa itong container is containing used engine oil. So dito sa labeling, dapat maintindihan natin kung ano mga ilalagay dyan. So for example, kung ang laman ng container na to ay used engine oil, so lalagay natin dito ang used engine oil. You can refer to table 2.1 para mabuksan mo. Refer to table 2.1 of DENR AO 2013-22 para malaman mo kung ano yung waste class, no? So halimbawa, used engine oil, ano yung ah saan mo nakuha yan? Most probably base na rin doon sa table 2.1. So ang hash waste description, lagay natin yung ating used engine oil. Sa iba, pagkakataon yung hash waste class pagka binasa mo ang table 2.1 and doon po sa hash waste number na I101, hindi mo mababasa yung salitang used engine oil. Pwede mong mabasa ibang hash waste class. So ano kaya sa tingin nyo ang ibang pwedeng gamitin pagka hash waste class referring to table 2.1? Kung ang waste number mo ay I101, ang magiging hash waste class ay used or waste oil. Oh, pwede naman yon.
So, pwede nating palitan to. Used or waste oil. And then yung description natin ay used engine oil galing sa generator set at yung hash waste number base din sa table 2.1 ay I-101. At ano yung nature ng ating hazardous waste na ito? Yung nature naman natin referring doon sa solid, liquid, gas, or sludge. So since ito naman ay liquid, sa nature lalagay natin liquid. Then yung catalog, referring to ito ba ay toxic, reactive, ignitable, or corrosive. So dahil ito ay oil, pwede nating ilagay dito toxic or pwede rin nating sabihin ito ay ignitable o ito ay flammable. Yeah. And then yung volume, gaano karami itong I-101 sa loob nitong container. Halimbawa, lagay natin 220 liters. And ano yung packaging date? Kailan to na simulan na malagyan? Kailan ito isi-ship? At ano yung manifest number? Itong manifest number na to, ma-generate po ito sa Hazardous Waste Management System. So dapat merong ma-generate na manifest from the Hazardous Waste Management System. So, hindi siya basta-basta na numero. So ito kasi ang pagbabasihan kung ano ang itatransport na hazardous waste, sino yung may dala nitong waste na to, at saan to dadalhin. So, dapat ma-generate ito ng waste generator sa kanyang hazardous waste management system account online, tapos yung manifest number na yon ilalagay dito. Now, ano naman itong generator information? Usually, ito na yung waste generator. So, halimbawa, ang isang establishment na nag-generate nitong used engine oil ay meron siyang registration as waste generator from DNR EMB at na-issuean siya ng DNR ID number. Halimbawa, nakalagay doon ay OL GR R4A 121234. Sample lang. And then ano yung name ng company? Halimbawa, ABC Company Inc. And then address. Say, for example, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. And then yung email ng company, say abc1234 at gmail.com. The name of the supervisor or the PCO or the managing head, halimbawa, Juan de la Cruz. And the contact number, lagay natin 0998-543-5412. So itong label na ito containing waste information and generator information, ididikit natin ito sa container, lalong-lalo kung ito ay hahakotin na, no? At base sa labeling consideration, ito dapat ay scratch proof at resistant sa tampering at weathering. At may kasamang placard. So mula dito, ano yung placard na ilalagay natin? So kung ito ay used engine oil na meron catalog na toxic, so dito sa placard natin, itong toxic na symbol, itong placard na to ang ilalagay natin sa container. Okay? So, yun. So, para yan ay compliant sa Chapter 6 ng DAO 2013-22, itong ating container dapat merong proper label and placard. At yan lamang. At kung kayo ay may katanungan, you are
encouraged to ask questions below. And if you want to know more about environmental compliance, please subscribe to this channel. Please share this video para makatulong sa iba. Please like this video. And thank you very much for time listening. And God bless us all.